Ako si Renato Habulan, pinanganak ako sa Tondo, Manila, sa Sunog Apog. Ngayon ay 72 years old na ako at ako ay isang social realist artist. Ang aking painting ay iba-iba ang medium at natutunan namin bilang isang social realist artist na gumawa ng isang sining na hindi lang base sa mga materyales, kundi base sa narrative, sa kwento ng aming sarili at kwento ng ating bayan. Ngunit pinakikita namin to sa iba-ibang paraan, sa paggamit ng oil on canvas, sa paggamit ng sculptural technique, using different materials like wood, or even epoxy, or even found object. So ganito namin inaatake yung sining namin. Parang gusto namin ipakita sa iba-ibang kaparaanan. Ginawa sa papel, ginawa sa canvas, at ginawa sa multiple. At yan ang aming isang pinupursu ngayon, ay yung sa democratization ng art by using more democratic medium like works on paper, prints, and even silkscreen. Sa panahon ngayon, nagkaroon ako ng interest sa aking sining na ipakita yung ano yung nangyari ngayon. Kasi natatandaan ang sining ko sa panahon ng 1970s, na martial law. Ngayon naman, ano naman yung gusto ko sabihin? May panahon na pinipi tayo napigilan tayong magsalita, maharahil sa takot na rin. At ito yung gusto ko ipakita. Pero kahit naman nung panahon ni Duterte, ay nagpakita na rin ako ng sining na ang subject matter ay yung tira, tira. Ito yung panahon ng binomba yung yung Marawi. So dito yung subject matter na tira, yun yung pinagsimulan ng ginagawa ko ngayon. Ibig sabihin, tira or tira, remains. At itong sining na to ay makikita sa National Gallery of Singapore. At ngayon, ito yung pinagpatuloy niya. Ngunit dito, ang gusto ko na ipakita, yung karahasan na for a time pinipi ang mga Pilipino. At ngayon, may na siya, yung may unti-unting gusto nating ilabas. Unti-unti nararamdaman natin na, oo nga, hindi lamang yung mga biktima ang dinahas, kundi pati yung mga naiwan nila sa mahal sa buhay. Can you imagine, ang naiwan itong mga nawala ng buhay na ito ay pamilya, naiwan ng anak, naiwan ng asawa, naiwan ng mga magulang. Ano ang nararamdaman nila? Kaya ang titulo nitong exhibit ko ngayon ay Panaghoy, Lamentation. And ang nananaghoy dito sa aking pinakikita ay hindi lamang yung mga patay. Ngunit, pati yung mga iniwan nila, may panaghoy sila nang gusto nilang makamtan ang hustisya. At ang panaghoy nila ay makamit ang hustisya at lumabas ang katotohanan. Kaya meron ako ritong series ng, bukod sa panaghoy, may series ako ng alitaptap. Yung ilaw ng alitaptap ay pilit na sinisecure o iniingatan dahil itong ilaw na ito ay very fragile at dito manggagaling sa napaka-sakutitap ng isang alitaptap ang katotohanan. So ganito ang pakiramdam natin. Napakaliit ng ilaw para maipakita yung katotohanan. At aalagaan natin tong ilaw na to para sumibol ang bagong liwanag.
Itong exhibit na to, ang talagang gusto ko mangyari dito, panimula ito eh. Isang panimula na dagdag lang ako ng dagdag dito sa kabuuan itong mga pyesa na to. At gusto kong i-show na nagkakaroon ng konting dagdag, nagkakaroon ng konting pagbabago, pero ito yung katawan ng kabuuan niya. At sa mga natitira kong panahon, gusto kong gawin ang tuloy-tuloy na pag-exhibit na ito yung panimulang katawan. At madadagdagan lang siya ng madadagdagan upang lalo pang ipakita sapagkat pag tingnan natin ang realidad natin ngayon, yung realidad ng impunity, can you imagine? Impunity in violence, in killing people. But hindi lang yaman yung impunity. Impunity of corruption. At nalulunod tayo sa corruption. Ang corruption ay hindi lamang pagnanakaw, kundi pagnanakaw sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. So yan ang gusto kong tutukan at tuhugin at tustusin. No? Tutustusin ko yung daan para ipakita ang pagiging walang habas. Walang habas ng mga nasa kapangyarihan, walang habas na pagnanakaw, pagkitil at pagkuha ng karapatan ng mga ordinaryong mamamayan.